Alright, sa pagpapatuloy ng ating usapang West Philippine Sea, mga kapatid, no, panonoorin muli natin ang isang video mula kay Melvs Castle, mga kapatid. Ang sabi rito sa title, yabang ni Mao-Ning na ubos. US Coast Guard sumama na. Takbuhan China Coast Guard pati China militia, mga tol, no. Eto mga kapatid, ngayon lang natin nabalitaan, mga tol, na meron palang US Task Force ayungin, no? May mga nakabantay, may mga nakaposte, mga tol, na mga militar ng US, no? Para magbantay, mga tol, dito sa Ayungin Shoal. Mamaya panonoorin natin yan, sasama natin yan sa reaction natin dito kay Melvs Castle. At abangan ninyo, mga tol, panoorin natin yon. Pero bago yan, syempre, huwag mong kakalimutan mag-subscribe dito kay Melvs Castle kung ikaw ay interesado sa usaping West Philippine Sea, mga tol. Subscribe ka sa kanya, nakalagay po ang link sa description box ng kanyang mga video. No? At syempre, huwag mo rin kakalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel kung ikaw ay isang Pilipino, mga tol, at ikaw ay naniniwalang ang West Philippine Sea ay pasok sa ating exclusive economic zone at Pilipinas lamang ang tanging may karapatan dyan. Syempre, mga tol, huwag mo kakalimutan magbigay ng komentaryo sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Kakapasok lang na balita, rotation air supply mission sa Ayungin Shoal sa may BRT Sierra Madre matagumpay at walang nanghasmang gulo na China. Dahil nagkaroon daw dyan ng provision agreement, di ba sabi? Kaya walang nanggugulo, mga tol. Yun nga ba? Yun nga ba dahilan, mga tol? No? O talagang meron silang iniiwasan? No? Panoorin natin to. Pero wait, kakaiba to Asan yung mayayabang na bullying Chinese Coast Guard? Normally kasi kapag nagsasagawa tayo ng resupply dito sa Ayungin, di ba? Hindi pwedeng hindi nagkakaroon ng balita ng mga pangharas, mga panggigit-git, mga panghahabol, mga pangwawater cannon. Ngayon, mga tol, wala. Wala. Sinasabi nila dahil nga daw nagkaroon ng provision agreement, sige. Asan yung mga angas na Chinese maritime militia? Bakit parang wala ata? Dito ngayon naputulan ng daliri yung isang sundalo natin, di ba? Dahil nga sa pangaharas ng mga China Coast Guard, binanggaan nila yung barko natin, yung mga inflatable boat natin. Dito rin yun, mga tol, sa tapat mismo ng Sierra Madre. Di ba? Nagkatutukan ng ng mga palakol, ng mga bolo, di ba? Dito yun, mga tol. Bakit? May kinakatakutan ba kayo? O baka takot kayong maaresto? May na-monitor man sa radar ng PCG pero napakalayo nito at hindi man lang lumapit. Ang yabang pa ni spokesman sasabihin papalag kayo pero bakit naduduwag na ata? Kinumpirma kasi ng AFP na successful ang resupply mission na walang nanggugulong mga Chinese. Good job. Wala pang inilalabas na buong detalye ang Armed Forces of the Philippines. Pero kinumpirma na nilang mga takot lumapit ang mga Chinese o may iniiwasan talaga. Di sila lumalapit ngayon. Baka siguro may kasamang US Navy. Kung tayo lang kasi yan, baka winater cannon na talaga tayo ng China. Malamang. Wala tayong dahilan para maghingi ng permiso sa Chinese government in doing this supply operation. Tama. Ulitin ko, the videos that we presented showed na ang China ay malayo mula sa dinaanan ng ng Philippine Coast Guard at ng mga resupply boats natin na ginamit. Baka daw may magsabi agad, ay hindi winater cannon yan dahil pinaakyat nila yung mga Chinese. Oo, kasi nga, di ba sinasabi ng China na kailangan daw magpaalam sa kanila, kailangan daw magkaroon ng on-site verification, on-site tag dito, yung aakyat sila sa mga barko natin para siya sa atin kung ano yung mga i-deliver, kung ano yung mga isusupply. Kasi iniiwasan ng kasi mga tol ng China yung magdala tayo ng magdala tayo ng building materials o yung mga repair materials. Kasi nga ang gusto ng China, mga tol, mabulok na ng tuluyan itong BRP Sierra Madre, nang lumubog na yan dyan, nang gumuho na yan dyan kasi sakit ng ulo nila yan . Hindi nila magawang makapagtayo ng kung ano man dyan . I-inspeksyonin muna ang dala natin bago tayo papayagan. Kasi nungalingan raw yan. Lumaban nga tayo sa China tapos magpapauto tayo at susunod tayo sa gusto nila. Tama. Iba daw yun. Sadyang wala lang raw talagang nangahas lumapit. Hindi naman idinitalye kung anong barko ang ginamit. Pero for sure may kinakatakutan yung mga Chinese ba't wala man lang dumikit. Wala naman tayong na-experience na sasabihin nilang iboboard at most importantly, hindi natin sila papayagan na inspekin
ang karga ng ating supply boat. Good job. Wala pa ang Amerika, takot na ang China. Bukas, Lunes, ipa-finalize na ni Defense Secretary Gibo Chodoro at US Secretary Lloyd Austin III ang pag-aaresto sa mga Chinese. Dito inaasahang mas lalakas pa ang pwersa ng US Navy sa West Philippine Sea. Inaasahang sasabihin rin dito ng patuloy na commitment ng US sa Mutual Defense Treaty. We will have a review of our bilateral cooperation at this time. It is once again an opportunity to also lay down some future plans. Anyway, whatever it is, it's on an institutional basis, our bilateral relations. At nagkaroon na nga ng pagpupulong mga tol si Defense Secretary Gibo Chodoro at kanyang counterpart naman sa US na si Defense Secretary Lloyd Austin. At nagkaroon nga ng kasunduan mga tol ng classified military information at ganun din mga kapatid, nilinaw ni Defense Secretary Austin na yung mga armed attack mga tol sa West Philippine Sea ay pasok sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika at mananatiling matibay ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika lalo pa ngayon na nagkausap na mga tol sa telepono via phone call si Pangulong Marcos at si new Donald Trump, new President-elect Donald Trump ng Amerika mga tol. At yan ay inaasahan natin na magbubunga ng mas magandang ugnayan sa Pilipinas at sa Amerika. There are mechanisms, for example, the Security Sector Assistance Roadmap, the bilateral strategic dialogue, and other mechanisms like the Squad. So I think also it is also an opportunity for us to thank him for what he has done to make the alliance not only bilaterally but multilaterally enduring against the face of a distorted plan of action by China. Yeah. So I once again thank the Filipino people for their support for the President's stand on the West Philippine Sea. At bilang mga Pilipino, kailangan naman talaga nating suportahan mga tol. Kahit na sino pang presidente yan mga kapatid, wala naman tayong tinitig ng pangalan, apelido, 'di ba, kulay sa politika dahil di naman tayo for politics 'Di ba? For Filipino tayo, for Philippines. 'Di ba? Kahit na sino pa ang mga paging presidente, basta ang kanyang ipinaglalaban ang ating soberanya, ang ating karapatan bilang mga Pilipino na magkaroon ng access sa ating soberanya ng malaya, walang umaapi, walang nanggagambala, dapat talaga nating suportahan yan. Dahil para yan sa kapakinabangan natin at ng future generations pa ng Pilipinas. And we also take a bigger amount of like-minded nations that are coming to realize that China's propaganda is really nonsensical actually. Kayo, anong masasabi nyo sa matagumpay at walang pagwa-water cannon ng resupply mission? Good job para sa ating AFP. Pero eto na nga yung sinasabi nating balita. Ito mula to sa DZRH News Television. US Task Force ayungin. Meron palang US Task Force ayungin mga tol. Ibinunyag ng Defense Chief ng Estados Unidos mga tol. Panoorin nga natin to mga kapatid. Sa iba pang balita, inamin ni US Defense Chief Lloyd Austin na may mga sundalong Amerikano na kasalukuyang nakaposte para sa tinawag nitong Task Force Ayungin. So Task Force Ayungin mga tol. Ayungin, ito yung Ayungin Shoal mga tol kung nasaan naroroon ang BRP Sierra Madre mga tol na commissioned dating barko ng Amerika na ibinigay sa ating bansa mga tol na isinadsad doon kapanahunan ni ERAP, ni dating President ERAP, na ngayon ay nagiging post o nagiging parang military base, kakawawang military base ng ating mga kasundaluhan mga tol, outpost ng ating mga kasundaluhan para mabantayan itong ating teritoryo at ating soberanya. Ngayon, ibinunyag yan ni Defense Chief ng Estados Unidos na si Lloyd Austin na meron daw mga sundalong Amerikano mga tol ang nakaposte sa tinawag niyang US Task Force Ayungin. Kaya pala
hindi ko sinasabing ito yung dahilan pero isipin mo no ngayon mga tol, parang walang nanghaharas na China ngayon no dito sa Ayungin Shoal. Sa pagbisita ni Austin sa kanila, sinaluduhan umano nito ang masigasig na serbisyo ng kanyang mga kasamahan para sa patuloy na pagpapalakas ng alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Good job. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Ibinunyag ng Defense Chief ng Estados Unidos na may mga sundalong Amerikano ang nakatao sa tinawag niyang US Task Force Ayungin. Sa kanyang mensahe pagtapos bumisita sa Palawan, sinabi ni Secretary Lloyd Austin na nakipagkita siya sa mga kalahing service members na nakadeploy sa nabanggit na unit. Pinasalamatan umano niya ang mga ito sa kanilang masigasig na pagtatrabaho para sa mga Amerikano at para sa alyansa sa rehiyon. Hindi naman malinaw kung ano ang partikular na gampanin ng mga sundalong Amerikano sa AFP Western Command. Pero sinabi ni Austin ang patungkol sa US Task Force Ayungin, makaraang dumalaw sa Command and Control Fusion Center sa Palawan kahapon. Pumapatungkol ang pangalang Ayungin sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea kung saan nakaposte ang BRP Sierra Madre. Yeah. Sinusubukan ng DZRH-2 na hingin ng panig ng AFP at National Security Council hinggil dito, pero wala pa silang opisyal na tugon hanggang ngayong umaga. No, meron pala. Meron palang US Task Force Ayungin kung saan ay may mga sundalong Amerikano mga tol na nakaposte no dito sa task force na to. Kaya pala ngayon no mga katol, parang kung nakikita ninyo no, ito nga kakapanood nga lang natin kay Melvs Castle 'di ba? Walang nagaganap na panghaharas ng China dito sa resupply mission ng Pilipinas mga tol. Dito sa Ayungin Shoal. Dahil siguro, hindi ko sinasabing ito, pero dahil siguro dito nga sa US Task Force Ayungin na to. Nauna nang nag-alok ng tulong ang US Indo-Pacific Command sa pagsasagawa ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa gitna ng tumitinding harassment ng China. Gayunpaman, nanindigan si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nais munang subukan ng Pilipinas na gawin ang mga operasyon sa sariling kapasidad para sa MBCT. Alright mga kapatid, yan malinaw no. Bahala na lang kayo magbigay ng inyong opinion, ng inyong saloobin, haka-haka. 'Di ba? Ano sa tingin nyo? Ito ba ang dahilan kung bakit mailap ngayon ng China, mangharang ng mga resupply natin dito sa Ayungin Shoal mga tol? Ano lang naman, no? Ano lang naman natin, kumbaga parang nasa isip lang natin. Haka-haka lang, no? Hindi naman natin sinasabing ito na mismo yung dahilan, no? Kasi sinasabi ng iba dahil may provision agreement, pero meron palang task force Ayungin. US Task Force Ayungin. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.